Okay guys, isa na maling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction po tungkol nga po dito sa nakita po natin na komento. Komento po at para po ito kay Presbyrador at sinasabi na ito pong Presbyrador po ang sinisisi. Kung halimbawa man po, totoo po yung sinasabi po nila na wala na pong EDSI, tigil na po ang EDSI, mawawala na po. At ang tanging aabangan na lamang po natin ay ang Franjoy, Mick Chris at John Carl ay isinisisi po nila kay Presbyrador. Okay, siya daw po yung may dahilan kung bakit po itinigil po at hindi pinayagan po hindi pinayagan po ng magulang po ni Baby Beyonce na pasamahin o papuntahin po itong si Baby Beyonce dyan sa birthday po ni Papa Eds. Totoo kaya yan mga kalingap? So, ang pagkakakilala ko, ang pagkakaalam ko po sa mga magulang po ni Baby Beyonce ay talaga naman pong magili po nilang tinatanggap, magili po nilang kinakausap itong si Papa Eds. Kaya nga ako ay mas malamang yung aking paniniwala na ito ay isang prank lamang. So, alam nyo, kung totoo man po, totoo man po ng itong sinasabi po nila na talagang wala ng EDSI, ang dapat nating sisihin po dyan, hindi lamang po itong si Presbyrador, mga kalingap, kundi pati na rin po itong si Dr. Lab, hindi po ba? Ay, nako po. Okay, so, may nasa kamay po ni Dr. Lab po yung pagpunta po niyan, pagpunta po diyan ni Baby Beyonce. Okay? So pwede naman pong isakay, pwede naman pong bitbitin at isakay po niya sa kanya pong sasakyan itong si Baby Beyonce. Okay? So yan po kung totoo na talagang wala na pong EDSI, ang dapat po natin sisihin po diyan ay itong dalawa, si Dr. Lab kasi Dr. Lab at saka si Presbyrador kasi sabi po ang katwiran po naman po dito ni Presbyrador mga kalingap ay nagbigay lamang po siya ng kanyang reaction doon sa sinabi po ni Dr. Lab. Okay? Kanina po doon sa mga nagdaan po natin ng mga content po tungkol may kaugnayan din po sa usapin na ito mga kalingap ay sinasabi ko, nananalig ako na talagang ito po ay hindi totoo. Bakit po ang sinasabi ko? Malakas ang kutob ko na hindi po ito totoo. Unang-una, ano po yung mga dahilan ko po mga kalingap? Kaya tingnan natin nga po yung ating mga dahilan na kung bakit ako ay hindi naniniwala na ito ay totoo. Unang-una, yung sitwasyon, okay? Yung senaryo na itong si Dr. Lab ay nagka-issue. Nagka-issue po doon sa Tres Marias na alam po naman natin na sila po ay dumayo pa mula po sa kanila pong malayong pinanggalingan. So, at marami pong mga issue po na nabanggit po doon si Papa Eds ni Dr. Lab tungkol po kay Papa Eds. Yung relasyon po ng Tres Marias kay Papa Eds na si Papa Eds lang po ang gusto po nilang suportahan. So yun po yung ano po So ibig sabihin, yun po yung parang iniisip ko parang yung sitwasyon bago man po dumating ang yung birthday na yan ay may parang pinaghandaan na po, pinaghandaan po yung script. Sorry sorry po kung pero sorry po sa pamunuan po ng kalingap kung ito yung akin lang parang iniisip-isip ko lamang po mga kalingap. Baka mamaya sabihin niyo, "Oy maestro, bakit mo inaano yung mga kino-question mo yung ginagawa?" Parang
parang hinanda po na script po. Okay, simula po doon sa issue po ni Dr. Lab doon sa Tres Marias. Pangalawa, bago dumating yung bago dumating po yung birthday na yan, mga kalingap, ay doon naman po sa live ni Kalingap Rab ay sinabi niya, kasi doon nagmula po na yung issue ng Tres Marias at nireaksyonan ni Presbyrador yung issue na yon tungkol sa Tres Marias, at yun po yung parang naging dahilan para pigilan ni Dr. Love si Beyonce na pumunta po. Hindi po ba? Parang nakikita nyo ba mga kalingap yung sinasabi ko? Now, pangalawa, itong si Kalingap Rab. Okay? Si Kalingap Rab ay nag-live na parang inihahanda po tayo doon sa kanila pong ginagawang sorpresa para sa atin. Okay, di ba nag-live, sinabi po niya diyan na kung hindi makaka-attend itong si Beyonce sa birthday po ni Kalingap Eds ay wala na talagang EDC. Titigil na po ang EDC. Okay, so yan po yun mga Kalingap. At pangatlo mga kaibigan at mga kalingap, ito pong event na ito ay pinuntahan po ng maraming mga kalingap partners na kaibigan po ni Kalingap Edu, hindi po ba? So lahat po na umattend po diyan ay mga vloggers. Alam po naman natin na kapag mga events ay nakatutok kaagad-agad po ang mga camera, kapag nakakapagtaka mga kalingap na bakit itong birthday po ni Kalingap Edu ay parang tahimik. So ibig sabihin ay pinakiusapan po itong mga vloggers na ito na huwag kumuha or huwag mag-upload, huwag mag-live, walang mag-iingay. So ibig sabihin ay talagang pinaghandaan po ito mga kalingap. Pinaghandaan po ni Kalingap Rab na mayroon pong ginawang maaring may ginawang sorpresa. Kaya magtiyaga po tayong maghintay mga kalingap na baka naman po ikasasaya po natin kung ano man po yung makikita po natin doon sa magiging episode o magiging vlog po ni Kalingap Rab. So hintayin po natin yung kanya pong premiere tungkol po dito. Kung talaga nga bang wala po itong si Baby Beyonce. Alam nyo, sa mga komento na ating pong nakikita ay talaga naman pong itong mga kapareho kong mga tiguwang ay talagang medyo naapektuhan ang kanila pong damdamin. Okay? So marami po ako nakita na sinasabi po nila, wag naman po ninyong paglaruan. Wag naman niyo pong paglaruan ang damdamin ng mga senior citizen. Okay? Kasi sabi ko nga, ito lamang po ang kanila pong libangan ay bakit lalo na po yan at mawawala. At isa pa pong dahilan mga kalingap kaya po hindi ako naniniwala, malakas ang kutob ko na hindi mawawala ang EDC ay itong bakit nila iwawala ang EDC? Nandito pa napakarami, napakalaki pa po yung bilang ng mga supporters ng EDC. Kung mayroon man pong mga buzzers ang EDC, ay taparanggot lamang po. Mas marami pa rin po. Ito po ay nakikita po natin sa performance ng mga videos. Performance po ng mga vlog. Tungkol po sa kanila na talaga naman pong kung bumaba man po kumpara doon sa mga una po nilang mga video ay at least umaano pa rin mga kalingap, kumahatak pa rin po ng views, diba? So nandyan pa rin po yung mga supporters, hindi lamang po ito mga solid supporters na ito ang i-consider po natin, kundi nariyan pa ang mga sponsor, okay? Nariyan pa itong mga generous sponsor na talaga naman pong handang magbigay ng kanila pong mga biyaya. Handa po nilang i-share yung kanila pong mga biyaya para po sa EDC. So, yun po yung magiging sayang. Okay? Hindi po ba? Magiging sayang kung mawawala po ng EDC. Siguro, sabi ko nga kanina, sabi ko dun sa isa kong reaction, ay maaari lamang pong mawala ang EDC kung
yung mga mag-partner, yung mag-love team mismo ang umaayaw na. Okay. So, yan po yung mga dahilan natin, mga kalingap, na kaya iniisip po natin na baka hindi mawawala po ang EDSI. Kasi nandyan pa rin kayo na sumusuporta. Papaano na lamang po kung mawala po ang EDSI, di wala nang pagkakapalduan. Wala nang pagkakapalduhan ng, kumbaga, hindi mawawala kasi pumapaldo pa. Pumapaldo pa itong mga tao na sa paligid po ng, ni Beyonce. Paano na lamang po yung mga umaasa po na pumaldo? Pagka yun ang nakatamnel po ay EDSI. Paano na lamang po itong mga nasa paligid, na Kalinga partners? Paano na lang yung pagpapaldo nila kung wala ng EDSI? Di ba pumapaldo po sila pagka ang topic po natin ay mga EDSI, kung ang mga kuha po ng mga BTS ay mga EDSI, mga interview po nila kay Papa Eds. So, i-consider din po dapat yun, mga kalingap. Bukod po doon sa huwag paglaruan ang mga puso ng mga senior. Wala nang pagpapalduhan po ni Dr. Love. Sa inyong palagay, sa inyong palagay, papayag ba itong si Dr. Love na mawala ang EDSI? Doon siya pumapaldo, aminin man natin o hindi, itutupo po yan, papayag ba ang isang tao na kung saan doon siya pumapaldo tapos bigla na lang mawawala, di mawala na rin yung pagpapaldo niya po, di po ba, mga kalingap? So yun po yung malakas ang loob ko na sinasabi ko na hindi mawawala. Ngayon, ito naman pong nagkomento po riyan. Sabi ko nga, kung totoo man po na mawawala ang EDSI, silang dalawa ang sisisihin, si Presbyrador at saka si Dr. Love. Pwede naman po tayong maghanap po ng sisisihin. Pero sana lang naman ay wag naman yung tawagin si Presbyrador na tanga. Pwede naman po tayong mag-air. Pwede naman po natin ilabas ang ating saloobin. Pero wag naman po yung magsasabi po tayo na itong Presbyrador ang dahilan kung bakit nawala ang EDSI kaya tanga ka. Napaka. Tanga ka, hintayin po natin kung ano ang kalalabasan, mga kalingap. Huwag naman po tayong magsalita po ng hindi maganda. Okay? So mayroon nga, so ito ba yung simula, mga kalingap, na kapag talagang wala na po ang EDSI ay talagang maraming maghuhurimentado. Sabi nga po nila sasabog daw po ang SOCMED. Hindi po ba? Okay, so maghintay po tayo. Hintayin po natin, mga kalingap, ang upload po ni Kalingap Rob kung talaga nga bang wala po riyan. Kasi bakit tumahimik po itong mga vloggers? Kung sa ibang event po yan ay hindi magkandamayaw po si pagkuha po, pagtututok po ng kamera. Pero ito, it is unusual na hindi man lang po sila naglabas ng maski mga BTS, mga reels, mga shorts. Siguro kinausap po sila dahil sabi ko nga, inihanda po tayo para po sa isang sorpresa, para tayong parang scripted, kumbaga scripted in the sense na mula po doon sa simula nung issue po ni Dr. Love, doon po sa mga Tres Marias, doon po sa pag-reaction po ni Birador, at hanggang doon sa pagsusumbong po ng Tres Marias kay Kuya Bal, at yung pagla-live po ni at saka yung pagsasabi po ni Dr. Love na hindi niya dadalhin itong si Baby Beyonce, at kaya nga po nakapagpahayag din po itong si Kalingap Rob na kapag wala na pong Beyonce sa birthday po ni Kalingap Rob, ay ni Kalingap Edu, ay wala nang Beyonce. Hindi po ba? Okay, so hanggang dito na lamang po tayo, mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre sana po inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigyan niyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganoon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.